Siksikan sa paninirahan sa loob ng Pasay Public Cemetery. Nakatutok doon live si JP Soriano. JP. Mel, 1930s pa nabuksan ng 3.6 na hektaryang Pasay Public Cemetery kung saan ngayon ay aabot na sa mahigit 5,000 ang nakahimlay dito. Dahil libre at marami ng nakalibing, hanggang 5 taon lang pwede ilagak ang mga labi sa apartment type na puntod dito sa Pasay Public Cemetery. Kapag di inilipat ng kaanak matapos ang 5 taon, tatanggalin ng mga labi at ilalagay sa mga tinatawag na bahay dasalan sa loob din ng sementeryo kung saan iniimbak ang mga labi. Sa ganitong paraan, nagkakaespasyo para sa mga bagong ililibing. Pero di lang mga patay ang nagsisiksikan sa loob ng sementeryo, pati mga buhay na pilit naninirahan sa loob. Aabot na raw sa mahigit 100 ang pamilya rito, tulad ng pamilya ni Cecil. Sa ilalim ng kanyang bahay, ang mga puntod na binabantayan din daw niya. Ayon sa pamunuan ng Pasay Public Cemetery, nakatakda ng ilipat ang mga informal settlers sa isang relocation site sa Cavite. Kasi pag pinayagan mo sila, tuloy-tuloy na yun hanggang sa bahay na siya. Kailan kung lahat ba eh. Dahil masikip na raw sa Pasay Public Cemetery, mas binabaan pa ng pamunuan ang presyo ng cremation. Basta raw taga-Pasay at indigent, 3,000 piso lang pwede nang ipakremate ang yumaong mahal sa buhay. Meron raw kasing mga nakalibing dito na halos hindi na nabibisita. Pero para sa marami, ang pagdalaw sa mga yumaong mahal sa buhay tuwing undas, panatang maituturing. Naalala ko yan talaga kasi palagi ko siyang pinupuntahan. Parang ginaganta mo rin sila ng maganda, higit pa ron. Sa isang tagong bahagi naman ng sementeryo, itinuro sa amin ang libingan ng tinaguriang pinakamaliit na Pinoy action legend na si Weng Weng o Ernesto de la Cruz sa tunay na buhay. Magaling magkarate. Siyempre, idolo din namin nung kabataan pa namin. At Mel, bukas pa nga daw talaga inaasahan yung pagdagsa ng mga kababayan natin dito sa Pasay Public Cemetery. Mel? Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.